Babaeng dragon, pasensya na. Unang guro. Pinuno! Pinuno! Umalis na kayong lahat. Ikalawang guro. Ikatlong guro. Tatlong guro. Ako, ang inyong alaga. Nitong nakaraang araw, ay nais bumaba ng bundok upang mag-alay ng dasal sa aking tatay at nakababatang kapatid. Bumaba ng bundok? Oh, Sige, tatlong guro. Aalis na po ako. Ipabatid sa lahat na ang gobernador ng lalawigan ng Silangan ay dapat mabuting tumanggap kay Sofia. Tatay? Patawad, hindi ako naging mabuting anak. Matagal na panahon, ngayon lang ako dumalaw sa iyo. Ate, nasaan ka? Narito siya, tawagin ang mga tauhan, dalhin ang binibini sa akin. Andrea Reyes, sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipang tumakas. Pinalaki ka namin sa loob ng maraming taon, oras na para bayaran mo ang utang na loob. Pakasalan mo ang pamilya de la Cruz, mabuti iyon para sa iyo at para sa amin. Lakad na. Papel na kasi sunog lang. Sino ang dumating? Andrea, Sofia, magtago muna kayo dito. Babalikan kayo ni tatay mamaya. Tara na. Andrea! Kapatid, buhay pa? Panlabas na alagad ng tarangkahan ng Dragon Diego Reyes, punong komandante ng lalawigan ng Silangan, bumabati sa dalagang dragon ng tarangkahan ng dragon. Kapatid, kung totoo na buhay ka patutunton kita.
Hanapin ang kapatid ng dalagang dragon, sinong makakahanap, gagarantiyahan ko siya ng kayamanan at karangalan habang buhay. Binibining Garcia, ang iyong tagapagligtas ay nasa lalawigan ng silangan na. Totoo? Impormasyon mula sa airport, walang pagkakamali. Tara, maghanda ng mamahaling regalo at pumunta sa lalawigan ng silangan. Andrea, sabi ko sa iyo, mamaya darating na ang pamilya De La Cruz para kausapin ang tatay mo. Ang kontrata ng negosyo para sa ikalawang kalahati ng taon. Galingan mo ha, narinig mo ba? Andrea, kapag ikaw ay nag-asawa na, makukuha ng pamilya natin ang order ng pamilya De La Cruz. Bibilhan ka ni kuya ng bag at make-up. Ginoong Garcia, Ginoong Marco, dumating na kayo. Si Andrea namin kanina lang kayo niya binabanggit. Magiging pamilya na tayo. Tungkol naman sa proyekto ng pamilya De La Cruz, syempre ay sa inyong pamilya Lim na. Maraming salamat, Ginoong Garcia. Simula ngayon, umaasa ang aming pamilya sa inyo. Ginoong Garcia pa rin? Tawagin mo akong Balae. Naku, ang tanga ko naman, Balay. Binabati kita, Ginoong Marco, sa pagpapakasal sa aking kapatid na babae. Talagang karangalan ito ng aming pamilya. Kapag kasal na ako sa kapatid mo, may mga pakinabang ka rin. Maraming salamat, Ginoong Marco. Ang pinakamagandang babae sa lalawigan ng silangan ay sa wakas ay akin na. Tara, ako ang taya ngayon sa Grand Hotel ng Langit para ilibre sina Balae at Manugang. Ma'am Sofia, ito ang lalawigan ng silangan, ang pinakamagandang hotel. Ang pagkain at tirahan dito ay ang pinakamataas na pamantayan sa lalawigan ng silangan. Pagkatapos ng hapunan, inayos ko na ang inyong tuluyan. Salamat sa inyong pag-aalala. Ma'am Sofia, dito po tayo. Maraming salamat sa inyong pagpapakumbaba ngayong araw, Balae. Sa mga susunod na araw, gaganapin natin ang engagement party. Ano sa tingin ninyo? Bahala na kayo, Balay. Balae, ginanglim, huwag na ninyo kaming sundan. Umuwi na kayo. Mukhang si Sir Marco ay medyo nalulungkot na iwan si Andrea. Pasensya na po, ginanglim kay Andrea, talagang nalulungkot ako. Kung gayon, edi si Andrea ay mapupunta rin naman sa pamilya De La Cruz. Baka ngayon na lang sumabay na kayo pa uwi. Sa tingin ko maganda yon para makapag-banding agad ang aking kapatid at si Sir Marco. Tama ba, Sir Marco? Mabuti Ginoong Lim. Kung hindi kayo tututol, hayaan ninyong si Andrea ay tumuloy sa amin ngayong gabi para masanay na siya sa paligid. Siguradong aalagaan ko si Andrea. Kawawang babae, aabusuhin na naman ni Marco. Oo nga, nabalitaan ko noong nakaraang taon mahigit sa ganitong bilang ng babae, sinira niya ang kanilang buhay. Sila'y naging walang pagkatao. Ang ganda ng babaeng ito, mahihirapan siya. Mga biyenan, kung hindi kayo tututol, sa tingin ko maganda ang mungkahing ito. Hindi naman. Ang anak ko ay makakapunta ng maaga sa pamilya. De La Cruz, iyon ay kanyang pribilehiyo, Andrea. Hindi ka pa ba sasama kay Ginoong Marco? Anong natatanga ka dyan? Sumama ka na kay Ginoong Marco. Medyo nahihiya pa ang babaeng ito. Ayos lang yan, sige na, pumunta ka na. Ako ang nanay mo. Ito ay para sa ikabubuti mo, hindi ka namin sasaktan. Ayoko. Pakiusap, huwag ninyo akong pilitin. Sofia, asikasuhin ko na yan. Tama na. Ang
mahalaga ay hanapin ko ang kapatid ko. Wala nang saysay ang mag-aksaya ng panahon sa ibang bagay. Sige. Ikaw na walang kwenta. Pinapunta ka naming samahan si Ginong Marco, iyon ay isang malaking pabor para sa'yo. At nag-aatubili ka pa, pinalaki ka ng pamilya Lim sa loob ng maraming taon. Ngayon, oras na para magbayad ka ng utang na loob. Sinasabi ko sa'yo, kinuha ka ng mga magulang ko para sa layuning paglingkuran ako. Ngayon ay may pagkakataon ka na makasama ang isang taong kagaya ni Ginoong Marco. Kung hindi ka man nagpapasalamat sa amin, ayaw mo pa namang sirain ang aming plano? Naniniwala ka ba hindi? Huwag. Kung hindi ka susunod, kailangan muna kitang disiplinahin kapag naayos na kita saka ka namin ihahatid sa pamilya de la Cruz. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ikaw. Naniniwala ka bang mamamatay ako sa harap mo? Kung mamatay ako, paano kayo makakapagpaliwanag sa pamilya de la Cruz? Andrea Reyes, huwag kang gumawa ng kahit ano. Andrea Reyes, ikaw babaeng walang hiya. Naglakas loob kang manakot sa akin ng pagpapakamatay. Gusto mo bang mamatay? Tingnan natin kung matapang ako. Mamamatay ako sa harap ninyo. Eh di mamatay ka na. Kahit mamatay ka, hindi ko rin hahayaan ang bangkay mo. Sandali, mag-usap tayo ng maayos. Hindi ka na namin pipilitin, huwag kang magpakamatay. Kung mamatay siya, hindi tayo makakapagpaliwanag sa pamilya de la Cruz. Ang negosyo ng pamilya Lim natin ay tiyak na maapektuhan. Kapag may pera na, anong klasing babae ang hindi mo mahahanap? Sige, babaeng walang hiya. Ngayon pakakawalan na kita. Mas mabuting maging maayos ka. Pakasalan mo si Ginoong Marco ng maayos. Kung hindi ka susunod, marami akong paraan para parusahan ka. Miss Reyes, ang ganda mo talaga. Masasabi kong ikaw ang sa lahat ng babaeng na make-upan ko pinakamaganda. At ang iyong natural na ganda ay ang pinakamaganda sa lahat ng nakita ko. Tatay, ate. Si Andrea ay ikakasal ngayon. Malapit na. Malapit na. Punong komandante ito ay mula sa pamilya de la Cruz ng lalawigan ng Silangan imbitasyon sa kasal. Inaanyayahan ng punong komandante na dumalo ang kasunduan sa kasal ng pamilya de la Cruz at pamilya Lim. Iwan mo na lang dyan. Umalis ka na. Opo. Andrea Reyes. Babaeng dragon ano yon? Si Andrea Reyes ang pangalan ng kapatid ko. Pero ang mundo ay napakalaki. Tiyak na maraming Andrea Reyes. Baka pareho lang ng pangalan. Oo nga. Pero ang kasunduang ito, pupuntahan ko at tingnan Diego Reyes. Ikaw ipagpatuloy mo ang paghahanap kasama ang iba. Huwag mo akong alalahanin. Pupunta ako para alamin. Babalik din ako. Opo, babaeng dragon. Pamilya de la Cruz. Sana hindi nga iyon ang kapatid ng babaeng dragon. Pinabayaan ang pamilya de la Cruz sa loob ng maraming taon. Sa mga taong ito, ginawa nila ang lahat ng kasamaan. Kung iyon nga ay kapatid ng babaeng dragon, babagsak ang langit ng lalawigan ng Silangan. Dumating ang pinuno ng pamilya Jiang ng lalawigan ng Silangan. Binabati kita. Pasok kayo, pinuno ng pamilya Jiang. Dumating ang pinuno ng pamilya Hai ng lalawigan ng Silangan. Binabati kita. Pasok kayo, pinuno ng pamilya Hai. Ang pinuno ng pamilya de la Cruz ng lalawigan ng Silangan at si Marco de la Cruz ang panganay ay dumating. Ay, Kuya Marco! Tatay at nanay, bati ng inyong manugang. Ang Ginoong Marco ay masyadong magalang simula ngayon, isa na tayong pamilya. Sasabihin ko pa sa mga magulang ng aking manugang isang magandang balita.
Ngayon lang nakatanggap ako ng tiyak na balita. Ang punong komandante ng lalawigan ng silangan, si Diego Reyes, ay dadalo sa kasunduan sa kasal. Totoo ba ang sinasabi mo? Magkaugnay tayo? Siguradong sigurado. Sige, mauuna na akong tingnan ang magiging manugang ko. Bahal. Yumaman na tayo! Yumaman na tayo! Iyon ang dakilang gobernador ng lalawigan ng silangan. Kung makakasama natin siya, ang dakilang gobernador ng lalawigan ng silangan, tiyak na aangat ang pamilya Lim sa nangungunang mga pamilya ng lalawigan ng silangan. Hindi ko akalain. Noong araw, basta na lang namin pinulot ang isang ulila. At ngayon siya ang magdadala sa atin sa tagumpay. Pinagpala talaga ang pamilya Lim. Sa tingin ko, ang dakilang gobernador ay pumunta dahil sa respeto sa pamilya De La Cruz. Kasi ang pamilya De La Cruz ay isa sa mga nangungunang pamilya sa lalawigan ng silangan. Ginang, oras na. Magsisimula na ang kasunduan. Bakit hindi pa dumarating ang dakilang gobernador? Ewan ko rin, baka na traffic. Simulan na natin. Wala na tayong magagawa. Mga kaibigan, mga panauhin, sa masayang araw na ito, maligaya kayong tinatanggap sa kasunduan ni G. De La Cruz at ni Binibini Reyes. Ngayon, tawagin natin ang bagong kasal. Lumabas. Hindi ba yun ang babae kahapon? Andrea, Sa magandang araw na ito, batiin natin si Ginoong Marco de la Cruz at si Ginang Andrea Reyes na nagkasundo sa kasalang ito na itinakda ng tadhana. ngayon hilingin kay Ginoong Marco de la Cruz na para kay Ginang Andrea Reyes, isuot ang singsing pang engagement. Itaas ang kamay mo. Sundin mo ako kung hindi. Pagbubayaran mo ito. Hindi kita pakakasalan. Ano ang sinabi mo? Sinabi kong hindi kita pakakasalan. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ang isang hayop. Ate, sa buong buhay ko, hindi na kita makikita sa susunod na buhay, magiging magkapatid ulit tayo. Mamamatay ako rito ngayon. Kayong mga tao balang araw ay mapupunta sa impyerno, ang ginagawa mo may nakakakita sa itaas. Gusto mong mamatay? Gagawin kitang hilingin ang kamatayan ngunit hindi mo ito makakamit mga tauhan. Ikaw, maliit na peste, gusto mong takutin si Ginoong Marco? Tingnan mo nga ang sarili mo. Andrea, sasabihin ko sa'yo, ngayon kahit anong gawin mo, ikakasal ka kay Ginoong Marco. Ito ay nakalaan. Huwag kang magpakatanga. Kung wala ang pamilya Lim, matagal ka nang patay sa labas. Babaeng walang hiya, kung gusto mong mamatay, piliin mo naman ang tamang lugar. Pagkatapos ng engagement, kahit anong gusto mong paraan ng kamatayan, ibibigay ko sa'yo. Mayroon akong 100 paraan para mamatay ka sa sarap. At ire-record ko lahat. Puta, pinalo mo ako? Huwag gumalaw. Mababali yan. Sino ka gago? Nalita ko, Andrea. Ate, Ate. Andrea. Ate. Kung ngayong araw na ito ay mayroong kahit maliit na pinsala,
Gagawin kong gumuho ang buong lalawigan ng Timog Silangan. Papa, nabali ang kamay ko. Sino ka? Mangahas na sa kasalan ng anak ko, guluhin ang lakas ng loob mo. Andrea Reyes, anong ginagawa mo? Saan ka kumuha ng mga tao? Mangahas kang guluhin ang kasalan ng pamilya De La Cruz ngayong araw ng kasunduan. Kaya pala ayaw mong magpakasal. Mayroon ka ng sandigan sa labas, pero akala mo ba ang sandigan mong ito ay makakapagprotekta sa iyo? Sa lalawigan ng Silangan, ilan lang ang may lakas ng loob na awayin ang pamilya De La Cruz. Bastos na babae, ang paggalit sa pamilya De La Cruz ay hindi magiging maganda ang buhay. Dinala mo sa pamilya Lim ang isang malaking kapahamakan. Pagsisisihan ko talaga na pinalaki ka bilang isang taksil. Andrea Reyes, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Marco. Kung hindi, lahat tayo ay mahihirapan. Gusto mo bang mapahamak ang buong pamilya? Kung hindi mo kailangan ng bibig mo, pwedeng ibigay sa nangangailangan. Kung makarinig pa ako mula sa inyo ng kahit anong masama tungkol sa kapatid ko, pagsisisihan ninyo ang pagdating sa mundong ito. Marunong kang magsalita ng matatapang, pero ano ngayon? Kung sino ka man, ang mangahas na saktan ang anak ko, ay ipaparanas ko sa iyo ang tunay na kawalan ng pag-asa. Magsipasok kayo. Siyempre, ang aming pamilya De La Cruz ay hindi naman ganon, isang pamilyang walang awa, kaya bibigyan kita ng isang pagkakataon kayo, dalawang magkapatid sabay na maglingkod sa aking anak na lalaki at pakakawalan ko kayo para hindi kayo dumanas ng sakit sa katawan. Ay, kawawa naman ang dalawang magkapatid na ito. Sayang-sayang. Kayo lang? Sabay-sabay kayo. Tigil. Maawa kayo, patawarin ninyo ang aking ate. Magpapakasal ako ng maayos, basta't pakawalan ninyo ang aking ate. Walang problema, pakakawalan ko siya. Basta't susunod ka ng maayos. Pamilya De La Cruz ng lalawigan ng Silangan, dapat kayong mamatay. Walang hiya kang babae. Ang aming pamilya De La Cruz ay hindi mo dapat pag-usapan, wala iyon. Unti-unti ko kayong lalaruin, kayo magkapatid sa aking mga kamay, mas masahol pa sa kamatayan. Ginoong Marco, tiyak masarap ang lasa ng magkapatid na babae. Naghahanap ka ng gulo. Ate, buhay ka pa. Sapat na ito para sa akin 10 taon. Hindi kita nakalimutan kahit isang saglit. Ngayong nakikita kitang buhay, talagang sapat na ang lahat. Ikaw lang ang aking pamilya, ayokong masaktan ka man lang. Ate, umalis ka na bilis. Umalis ka, Andrea. Huwag kang matakot sa kanila kahit bumagsak ang langit. Ako ang ate mo, kayang ibalik ang langit para sa iyo. Ngayon nakatayo ako rito. Lahat sila dapat lumuhod sa harap ko at magmakaawa. Bunso, para sa akin lahat sila. Parang langgam lang. Andrea, ang ate mo malamang may problema sa utak, nakadapa at nagmamakaawa langgam. Meron ka bang napakataas na background? Hindi ako naniniwala. Pakiusap, pakawalan mo ang ate ko. Magpapakasal ako sa iyo ng maayos. Tama, ang ate nitong babaeng ito baliw din. Hindi baliw, hindi siya maglalakas loob pumunta rito at guluhin ang engagement party ni Ginoong Marco. Desidido siyang mamatay. Oo nga, sa lalawigan ng Silangan na ito, ilan ba ang may lakas ng loob na lumaban sa pamilya De La Cruz? Kahit ang gobernador ng lalawigan ng Silangan, bibigyan ng galang ang pamilya De La Cruz. Anak, kung gusto mo, ang dalawang babaeng ito pagsisilbihan kita ng maayos. Maraming salamat, tatay. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Kaya kong hindi saktan ang ate mo. Una, kayong dalawang magkapatid ay maglilingkod sa akin ng sabay. Ang pangalawang pagpipilian ay ngayon, kukunin ko kayo at tatalian at pareho kayong hindi makakatakas sa aking mga kamay. Pakawalan mo ang ate ko. Magpapakasal ako sa iyo ng maayos. Pakiusap, pakawalan mo ang ate ko, okay? Andrea, manood ka lang sa gilid. Kahit mamatay ako, poprotektahan ko ang ate mo. Andrea? Ang lalim ng pagmamahalan ng magkapatid. Mabuti, mabuti.
Andrea, sa totoo lang, ang katawan ng ate mo ay talagang kaakit-akit. Ang ingay mo! Ang ingay. Ang lupit ng babaeng to. Ang kapal mo, tao, gapusin siya. Ang galing mong lumaban, pero ilan ang kaya mong talunin? Isang kumpas lang. Ang security team ng De La Cruz Group, 100 tao, darating agad. Ilan ang kaya mong talunin? Ilan ang kaya kong talunin? Subukan mo malalaman mo. Peste, naglakas loob kang manakit sa kasalan ng pamilya De La Cruz? Pabigat, ikaw bilang ate, talagang gusto mong magdulot ng malaking kapahamakan sa pamilya Lim? Sabi ko na nga ba, no, hindi na dapat namin siya pinulot. Ngayon, ayun na. Nagdulot ka ng malaking gulo, ikaw na suwail na anak. Sana hindi na lang kita pinalaki, sana hinayaan na lang kitang mamatay sa labas. Ikaw. Ikaw. Sinabi ko na, kung maglalakas loob kayong insultuhin ang kapatid ko, pagsisisihan ninyo ito kung hindi dahil sa kung paano ninyo iniligtas ang kapatid ko noon. Kayo ngayon patay na sana. Hindi ba gusto mong tumawag ng tao? Tumawag ka. Lahat ng tao na matatawagan mo, tawagin mo silang lahat para sa akin. Ito na lang ang pagkakataon mo. Tawagin ninyo ang lahat. Ang manghamon sa pamilya De La Cruz ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo. Andrea, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa'yo. Ang mga bagay na ito ngayon para sa akin, ang iyong ate parang langgam lang. Ang pamilya Garcia ng Lungsod Sentral ay para kay Sofia Reyes, nagbigay ng regalo pambate kay Ginang Reyes. Isabel Garcia ng Lungsod Sentral ay nagbigay kay Ginang Reyes taong 8 isang perlas ng gabi ng Timog Dagat. Bakit siya nandito? Panahon ng Ming Dynasty, wanli isang pirasong porselana na may pulang disenyo. Custom-made Rolls-Royce mula sa Britain, isang Silver Shadow 1, limitado ang isa sa buong mundo. Garcia Group, isang custom-made black card na may malaking limit. Wow, napakalaking regalo naman. Isabel Garcia, baka galing sa pamilya Garcia ng Lungsod Sentral. Halata naman. Sino pa bang may kakayahan yan kundi ang pamilya Garcia, yung mga ipinamigay pa lang 2 bilyon ang halaga. Huwag na nating sabihin ang pamilya De La Cruz, pati ang buong lalawigan ng silangan na negosyo, nagpapakintab ng sapatos sa kanila, hindi nila ito papansinin. Oo nga, 4 na pangunahing pamilya sa Lungsod Sentral. Ang pamilya Garcia, Santos, Jao at Jiang. Ang pamilya Garcia ang may pinakamataas na posisyon. Yan ay isang napakalalaking pamilya. Ate Sofia, pagkalipas ng 5 taon, nagkita na tayong muli. Ang mang-insulto sa tagapagligtas ni Isabel Garcia? Anong parusa ang nararapat sa inyong pamilya De La Cruz? Ano, itong tao ay ang tagapagligtas ni Binibining Garcia. Kaya pala naglakas loob siyang guluhin ang kasalan. May napakalakas na connection pala siya. Ikaw? Ikaw si Isabel Garcia ng pamilya Garcia? Ako nga. Nabalitaan ko na ang pamilya De La Cruz gustong saktan ang aking tagapagligtas. Binibining Garcia, lahat ay hindi pagkakaunawaan. Kahit 10 beses naming lakas ng loob, hindi namin gagawin yan. Humingi ka agad ng tawad sa babaeng ito. Pasensya na. Nasiyahan ka ba? Ikaw pala. Yung nailigtas ko dati na munting batang babae. Anong munting batang babae? Hindi ako maliit. Ate, Andrea, sa wakas nahanap na kita. Pasensya na.
Pasensya na sa lahat ng paghihirap mo. Ang pamilya Lim ng lalawigan ng Silangan ay sangkot sa human trafficking, pang-aabuso at iba pang iligal na gawain. Bilang punong gobernador ng lalawigan ng Silangan, inuutusan kong arestuhin ang 3 miyembro ng pamilya Lim. Opo. Hindi. Tiyak na nagkakamali kayo. Inosente kami. Nay, iligtas mo ako, iligtas mo ako. Iligtas mo ako, bunso, iligtas mo ako, nagkamali si kuya. Lumayas ka. Santo, Binibini. Ang kanilang mga gawa ay napatunayan na. Ayon sa batas ng Bansang Malaya, hindi bababa sa 20 taon. Opo. Ang taong tumulong sa akin, ano kaya ang tunay niyang pagkatao? Na kahit ang punong komandante ng lalawigan ng yun ay labis na gumagalang sa kanya, kahit na isang punong komandante para sa aming pamilya Garcia ay hindi gaanong mahalaga sa susunod. Sa pangalan ng pamilya Garcia ng Lungsod Sentral, haharangan ko ang inyong pamilya De La Cruz ng lalawigan ng yun. Sino man ang makikipagtulungan sa pamilya De La Cruz ay kalaban ng aming pamilya Garcia. Andrea, tara na simula ngayon. Wala nang tao ang magpapahirap sa'yo. Oo. Wala na lahat. Hindi maaari. Tatay, natagpuan ko na si Andrea. Aalagaan ko ng mabuti si Andrea. Huwag kang mag-alala. Tatay, salamat sa paggabay mo sa aming magkapatid. Salamat. Naging mahirap para sa iyo ang mga nakaraang taon. Ayos lang, ate, basta't makapagkita tayong muli. Lahat ay sulit na. Yung maliit na tulong nun, hindi ko inaasahan na maalaala mo ito ng napakatagal. Salamat sa pag-aalala. Ang utang na loob ko sa pagligtas mo sa akin, ate. Siyempre, hindi ko yun makakalimutan. Ngayon, isa sa alang-alang ko na may utang ako sa'yo. Ate, huwag mong sabihin yan. Ang pagbabalik ng pabor ay dapat kong gawin. Ano yon? May problema ba? Okay lang. Kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Sabihin mo. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Ituturing kong bayad sa utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kahit anong problema kaya ko pero... Ate, kahit na ako at ang aking ate ay hindi nagkita sa loob ng maraming taon. Alam ko, ang aking ate ay hindi naman isa sa mga taong mahilig magyabang. Sige. Ang tatay ko ay pumunta sa lalawigan ng Silangan para pabalikin ako sa Lungsod Sentral. Ate, malamang wala namang problema yan, di ba? Sa tingin ko uuwi ka lang kasama ng tatay mo? Hindi ganoon? Sa mga nakaraang taon, ang aming pamilya Garcia, kahit nasa panlabas, ay nangunguna pa rin sa 4 na pangunahing pamilya ng Lungsod Sentral. Pero sa totoo lang, medyo hindi na tumutugma sa reputasyon. Ang aming pamilya Garcia ay pinagsasabihan ng 3 iba pang pamilya, nagkaisa at pinagsamantalahan ng husto. Sa lahat ng industriya ay nakaranas ng malaking dagok. At ngayon, para mailigtas ang aming pamilya Garcia, isa lang ang paraan. Pagpapakasal para sa alyansa, tama ba? Kaya ang tatay mo ay pumunta sa lalawigan ng Silangan, ang dahilan para isama ka pabalik ay para sa kasal na para sa alyansa. Ate, kahit na ang angkan naming Garcia ay mataas ang katayuan sa bansa, Isa rin kaming haligi ng ekonomiya ng Bansang Malaya. pero kung gusto naming magpatuloy ang pamilya Garcia at lalo pang lumago, kailangan naming lumampas sa hangganan ng negosyo. Kaya ang layunin ng iyong ama ay ipakasal ka sa anak ng pangalawang pinuno, si Gabriel Lim. Ikaw, paano mo nalaman? Madali itong malaman. Kung ang pamilya Garcia ay nais ng kakampi, tiyak na pataas, lalo pang pataas, iyon ay ang anak ng pangalawang pinuno. Pero ayaw ko siyang pakasalan.
Kahit sa paningin ng lahat ay napakagaling niya. Alam kong siya'y palamara. Kung siya ang mapangasawa ko, ang natitira kong buhay ay walang kaligayahan. Sundin mo ang iyong puso. Basta't nandito ako, walang pipilit sa'yo. Sofia, ang tarangkahan ng dragon ay nakatayo sa ibabaw ng ibang bansa, naghahari sa kasalukuyan. Kaya kumilos ka ng walang alinlangan, ngunit huwag maging mayabang. Kahit malakas tayo'y nakikipag-usap ng may katwiran. Susunod ako sa dakilang guro. Sofia, huwag mong pansinin ang dakilang guro mo. Nandito ako, gawin mo ang anumang gusto mo. Sinong mang-aapi sa'yo, papatayin ko siya. Tama. Ikaw ang aming munting alagad, ang tanging alagad. Sinong mang-api sa'yo ay umaapi sa amin. Tiyak na ipagtatanggol ka naming tatlo. Gino, nakauwi na ang binibini. Papasukin siya. Opo. Tatay, nakauwi na ako. Sino ang dalawang ito? Ako si Sofia Reyes. Ito ang aking kapatid na si Andrea Reyes. Sila ay mga kaibigan ko. Maupo muna kayo. Sapat na ang mga kalokohan mo sa mga taong ito. Panahon na para gumawa ka ng para sa pamilya. Tatay, ang sinasabi mo, nagagawa ako para sa pamilya, ay ang ipagbili ako sa iba? Ang aking kaligayahan ay wala sa'yo? Tumahimik ka. Ang utos ng magulang at ang kasunduan ng matchmaker. Ang kasal ng aking anak na babae, hindi ko ba kayang magpasya? Tatay, hindi ako mag-aasawa. Hindi ko siya pakakasalan. Alam mo ba, kung magpapakasal ako sa kanya, masisira ang buong buhay ko. Ikaw ang aking anak na babae. Hindi kita sasaktan. Siya ay guwapo at may dating at kilalang pamilya. Kung pakasalan mo siya, hindi ka na magkukulang sa buhay. Hindi lang iyon, ang pamilya Garcia ay muling uunlad. Tatay, kilala mo ba talaga siya? Siya ay isang huwad na Ginoo. Hindi mo ba iyon alam? Gusto mo ba manood lang habang ang pamilya Garcia ay bumagsak? Pinuno ng pamilya Garcia. Ngayon alam ko na kung bakit bumagsak ang pamilya Garcia. Noong panahon ni Lolo Garcia, ang pamilya Garcia ay napakayaman at makapangyarihan. At ngayon kailangan ng ipagbili ang anak para mabuhay. Ate Sofia. Walang galang. Ikaw, batang pasaway. Walang karapatan dito manghusga sa pamilya Garcia. Tatay, si ate ay hindi marunong magsalita ng maayos. Huwag mo siyang sisihin. Ang pamilya Garcia ay kinukubkob ng 3 pamilya at nasa bingit ng pagbagsak. Gusto mong umasa kay Antonio Lim para tumulong, suportahan ang pamilya Garcia para manatili ang pamilya Garcia bilang nangunguna sa 4 na pamilya. Ipakasal si Isabel Garcia sa anak ni Antonio Lim, Gabriel Lim. Ito na ba ang buong plano mo? Walang galang na bata. Ang pangalan ng Vice-Gobernador Lim ay hindi mo dapat basta-basta banggitin. Wala ka ng pag-asa? Anong sabi mo, bata? Akala mo ba talaga na ako, Ricardo Garcia, ay hindi ka gagalawin? Natatawa ako sa iyo, Ricardo Garcia. Nagbubulag-bulagan ka. Katawa-tawa, wala kang kakayahan. Natatawa ako sa iyo, Ricardo Garcia. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng trigo at palay. Sobra kang tanga. Akala mo ba talaga na ang 3 pamilya ay magkakaisa ng maayos? Laban sa inyong pamilya Garcia, pagsisikap iyon ng pamilya Santos. Ang 3 pamilya ay may kanya-kanyang lihim na pakana upang magkaisa sila, maliban kung ang pamilya Santos ay nangako ng malaking kapalit. Saka lang sila magkakaisa. Kahit magkaisa sila, hindi sila totoong nagtutulungan. Ngunit ngayon, ang kanilang kooperasyon ay napaka-perpekto, walang butas. Iisa lang ang posibilidad. Iyon ay ang interbensyon ng isang mas mataas na kapangyarihan. Mas mataas na kapangyarihan? Alam ito ng buong bansang Malaya. Ang Vice-Gobernador Antonio Lim ay ambisyoso. At siya rin ang susunod na gobernador, ang pinakamalakas na kandidato. Imposible. Ang Vice-Gobernador Lim ay hindi kailanman Magpapauto. Ang layunin ni Gabriel Lim ay hindi lamang ang inyong 4 na pamilya, kundi pagkatapos na makuha ang 4 na pamilya, gamit ang kapangyarihan ng 4 na pamilya, para sa kanyang sarili, ay maghahanda ng daan para maging gobernador. Ikaw? Paano mo nalaman ang mga ito? Sino ka ba talaga? Ako, hindi mo pa karapat-dapat malaman kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na lahat ng iyong pinapangarap para sa akin ay madali kong makakamit. Yun lang.
Ate Sofia, Ang galing ate. Ano ang dapat kong gawin, Sofia Ginang Reyes? Direktor Garcia, kung gusto mong malutas ang sitwasyon, may isang paraan lamang. Maniwala ka sa akin. Maniwala sa iyo? Pero si Vice Gobernador Lim yan eh. Si Gabriel Lim ay hindi ko binibigyang halaga. Kaya kailangan mo lang maniwala sa akin. Pero, handa ka bang tumaya, Director Garcia? Makipustahan ka ba, Director Garcia? Makalipas ang 5 araw, sa Grand Hotel Imperial ng Lungsod Sentral, magkakaroon ng pagpupulong ng pamumuhunan ng Banal na Dragon. Tungkol sa ilang malalaking proyekto ng Bansang Malaya para sa susunod na taon, mahahalagang proyekto. Kabuang halaga ay umabot sa 200 bilyon. Kung mawala sa pamilya Garcia ang mga order na ito, ang pamilya Garcia ay tuluyang mahuhulog mula sa hanay ng 4 na pangunahing pamilya ng Lungsod Sentral. Ang nag-organisa ng pagpupulong ng pamumuhunan ay si Gabriel Lim, tama ba? Sa tingin ko nangako sa iyo si Gabriel Lim ng ilang bagay. Kaya nagmamadali kang pumunta sa lalawigan ng Silangan para ibalik si Isabel. Kung maililigtas mo, Miss Reyes, ang pamilya Garcia sa hinaharap ay ituturing kang isang pinarangalan na panauhin. Sa hinaharap, ang pamilya Garcia ay nasa ilalim ng iyong utos. May utang ako kay Isabel Garcia. Kung handa kang makipagsapalaran, tulad ng sinabi ko, magtiwala ka sa akin. Gagawin kong sumulong pa ang inyong pamilya Garcia. Muli, pinuno ng pamilya Garcia, makipustahan ka ba? Ako? Ate Sofia, nagsimula na ang dakilang subasta ng Lungsod Sentral. Tuwing mayroon, maraming magagandang bagay ang inilalabas. Kung naiinip ka sa mga araw na ito, maaari kang pumunta at manood. Sige. Ikaw? Ikaw si Sofia Reyes? Narinig ko na si Isabel ay pumunta sa lalawigan ng Silangan, sa liblib na lugar na iyon, para suportahan ka. May itsura ka naman. Tignan mo ang katawan. Talagang maganda. Pero, hindi kailangan ni Isabel ang mga kaibigang probinsyana tulad mo. Payo ko, lumayo kayo sa kanya. Kung hindi mo kailangan ng bibig mo, pwede mo itong i-donate sa may kailangan. Kung kanino ako makikipagkaibigan, wala kang pakialam. Puta, maglakas loob ka na murahin kami. Naghahanap ka ng gulo. Kuya Daniel, may mga probinsyanong walang pinag-aralan. Akala nila may itsura sila. Hindi nila alam ang hangganan. Nasanay sa maliit na lugar. Akala nila lahat ng lalaki ay iikot sa kanila. Sinasabi ko sa'yo, mabahong babae, nasaktan mo si Kuya Daniel sa lungsod sentral na ito. Kahit sino pa ang Diyos ay hindi ka maililigtas. Oo nga, ang taong ito dapat may pagkilala sa sarili kung hindi. Kahit gaano ka pa kaganda, wala akong pakialam na dudurugin ng isang langgam. Sino ba kayo? Hindi namin kayo kilala. Bakit ang sama ng mga sinasabi ninyo? Taga-pamilya Santos lang. Oh, probinsyano, may alam ka rin pala. Alam mo na taga-pamilya Santos kami. Bakit hindi ka pa umalis? Nakakaabala ka sa paningin ni Kuya Daniel. Kung ayaw mong umalis, pwede naman lumapit ka at samahan si Kuya Daniel para magsaya pera. Marami kami niyan, tiyak kikita ka ng malaki. Bakit ninyo sinasabi yan sa ate ko? Napakawalang modo ninyo humingi kayo ng tawad sa ate ko. Kuya Daniel, kuya, narinig nyo ba? Ang babaeng ito ay humihingi ng tawad sa amin. Medyo kawili-wili, oh. Napakatigas ng ulo pero kuya gusto ko ang ganong matigas na kabayo. Tok, naintindihan mo ako? Pamilya Santos, di ba? Tatandaan ko yan, Andrea. Pasok na tayo, gaya ng sinabi ko. Kapag may asong kumagat sa'yo, hindi ka kakagat pabalik? Magandang araw, pakipakita ang imbitasyon. Bini-bini, hindi kayo maaaring pumasok. Ang inyong imbitasyon ay hindi wasto. Ito ay imbitasyon mula sa pamilya Garcia ng Lungsod Sentral. Bakit hindi wasto?
Ma'am, ito ang imbitasyon ng Pamilya Garcia. Kagagaling lang ng aming leader, espesyal siyang nagpaalam. Bawal na ang imbitasyon ng Pamilya Garcia. Mangyaring intindihin ninyo. Ate, ano ito? Bakit ganito? Ito ay ang pamilya Santos. Tama, ako yon. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung hindi, kayo dalawang magkapatid ay sumama sa amin. Papapasukin namin kayo. Tatlo, pumasok kayo. Ang mga babaeng ito dapat pasayahin ang mga lalaki. Lumabas at magpakita sa publiko, mas mabuti pa ang humanap ng mapagkakatiwalaang lalaki bilang sandigan. Tulad ko. 2 dilag na pansin kayo ng aming Kuya Daniel ay swerte ninyo. Oo nga, oo nga. Ma'am, mangyaring umalis dito. Ate, ano ang gagawin natin? Naalala ko ang dakilang subasta ng Lungsod Sentral. May isa pang paraan para pumasok. Iyon ay ang pagpapatunay ng yaman. Patunayan ang yaman na higit sa 10 bilyon. May karapatan din na pumasok. Oo, Tingnan natin kung sapat ang card na ito. ito ay siyam-siyam. Kuya, paano sila nakapasok? Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit ninyo para makapasok sa subasta. Sige na nga, papasukin ko kayo para makakita ng mundo. Para may maikwento kayo sa probinsya. Oo, 2 probinsya ng mangmang. Malamang hindi kayo makakabili kahit isang bagay. Oo, 2 magagandang babae. Kung magdesisyon kayo, hanapin ninyo ang kuya ko. Bastos na lalaki, itago na lang ninyo ang pera. Ayaw ng kapatid ko ang maruming pera ninyo. Opisyal na nagsisimula ang dakilang subasta ng Lungsod Sentral. Nagsimula na. Ano kaya ang magagandang bagay ngayon? Susunod, ang unang item. Tingnan po ninyo, ang unang item ngayong araw. Mula sa opisyal na pugon ng Qing Dynasty. Mangkok na may esmalte ng Apricot Spring Swallow. Ang item na ito ay isang masterpiece sa mga masterpiece. Panimulang presyo ay 12 milyon. Mangyaring magbid. Nako, sabog agad. Mula sa opisyal na pugon ng panahon ng Tianlong, mangkok ng Apricot Spring Swallow. Halaga nito ay ganito. Mabuti. Ito ay isang natatanging kayamanan. Sa tingin ko baka mas mataas pa. 18 million. Mula sa lalawigan ng ilog, si Director Suarez ng Suarez Group nagbid ng 18 milyon. Mayroon pa bang mas mataas na bid? 20 million. Ito ay si Director De La Cruz mula sa lalawigan ng Timog. Ang yaman ni Director De La Cruz, mayroon pa bang mas mataas? 28 million. Nagbid si Sir Daniel Santos ng 28 million. May mas mataas pa ba? Maaari kayong magbid. Bibiling ko lang para pandekorasyon. Ang halaga ng mangkok na ito ay nasa limitasyon na. Wala nang saysay ang mas mataas. Oo nga. Nagbid si Sir Daniel Santos ng 28 milyon. May mas mataas pa ba? 28 milyon first call, 28 milyon second call, 28 milyon third call. Naibenta! Kung walang gustong magbid, ako na lang ang kukuha nito. Yung iba dyan, panood lang ang kaya. Dapat itaas ang standard ng auction na ito. Huwag papasukin ng kung sino-sino. Tama si kuya. Gumastos ng 30 milyon para bumili ng isang bagay para sa aking kuya. Parang wala lang. Sa tingin ko, May mga tao na baka habang buhay hindi pa nakakita ng ganyang kalaking pera. wag naman ganyan. Sa tingin ko, sa kanila baka wala man lang 500 piso. Tingnan mo ang mga mukha nilang dukha. Hindi ko alam kung paano sila nakaka-survive. Ang offer ko kanina pareho pa rin. Kung magdesisyon ka, puntahan mo ako. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Bibilhin ko para sa'yo. Sobra na kayo. Tuwid ang auction. Ano naman sa auction, ang kuya ko gusto gawin ang gusto niya. Kahit dumating ang may-ari ng auction, kailangan magbigay galang sa aking kuya. Dahil may pera kayo, pwede na kayong maging walang pakundangan? Dahil may pera, pwede niyong apihin ang iba? Oh, ganda. Sabihin ko sa'yo, oo, pwede talaga kung may pera. Andrea, wag mo silang pansinin. Kung may asong kumagat sa'yo, kakagatin mo rin ba? Wag makipag-away sa mga aso. Lakas ng loob mo na insultuhin kami? Maniniwala ka ba? Isang tawag ko lang, ipagbibili ko kayong dalawa sa brothel. Teka lang, ako at si kuya hindi kami titigil hanggat hindi namin kayo napapasakop para kayo ay magpakasaya. Ang pangalawang item ay isang painting. Alam nating lahat na ang pintor mula sa Northern Song, si Fernando Reyes, ang Along the River during the Qingming Festival ay isang napakahalagang obra.
At ang susunod na painting ay sinasabing lihim na iginuhit ni Fernando Reyes mismo. Pero hindi alam ng marami. Simula sa 200 milyon. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 10 milyon. Totoo o peke? Likha mismo ni Fernando Reyes. Kung totoo, hindi bababa sa halagang iyan ang presyo. Dagdagan ng isa pang zero. Oo nga, isang pinta ni Fernando Reyes. Yan ay isang pambansang kayamanan na hindi mabibili ng salapi. Sa kalidad ng pintang ito, kahit na hindi kasing galing ng pinta ni Fernando Reyes, pero ang halagang sinabi mo, sa palagay ko ay walang problema. 240 million. Ako si Direk Reyes, sasali rin ako. Si Director Reyes ay nag-alok ng 240 milyon. May tataas pa ba? 300 milyon. Para sa akin, maliit lang ang ilang daang milyon. 500 milyon. Isabel, halika rito. Maupo ka. Buwiset, ang mga babaeng ito, puro sila walang hiya. Bakit ka nandito? Nalaman kong kayo ay hindi pinapasok, kaya nagmadali akong pumunta. Di ko inaasahan na nakapasok na kayo. Ate Isabel, hindi mo alam ang ate ko, naglabas lang ng card at pinapasok na tayo? Ito ay mula sa pamilya Garcia ng Lungsod Sentral, si Binibining Garcia na nag-alok ng 500 milyon. May mas mataas pa ba? 600 milyon. Isabel, huwag kang mag-alala, nakuha ko na. Kung gusto mo, humingi ka lang sa akin, ibibigay ko sa iyo ang bagay na ito. Isabel, may problema ka ba? Wala. Wala naman. 1 bilyon. 1.9 bilyon. Isabel, kung gusto mo ito, huwag mo na akong kalabanin. Biling ko muna, tapos ibibigay ko sa iyo. Regalo ko na ito sa iyo. Ang pagsama sa akin ang tamang desisyon. Daniel, tumahimik ka. Kung bibili ka, bilhin mo na. Ano ka ba? Sa tingin ko, maaari mo pa ring sabihin sa akin, ano ba talaga ang problema? Sa tingin ko, matutulungan kita. Wala, kaya ko naman. Mayroon bang mas mataas pa? 110 bilyon una. Sa pagkakataong ito, makakakuha si Kuya Daniel ng mura. 1.5 bilyon, sulit na sulit. Sabihin mo na. Alam kong hindi kayang maglabas ng sobra ang pamilya mo. Masyadong pera para mabili mo ito. Kung walang tulong mula sa labas, sa lalong madaling panahon, baka hindi na umiral ang pamilya Garcia. Iyon ang dahilan kung bakit nag-aalala ang tatay mo. Gusto mo ba talaga ito? O mahalaga ba ito sa iyo? Ito ay alaala ng nanay ko. Pero isinangla ito ng tatay ko. 1 bilyon, ikalawa. Mayroon bang tataas pa? Sulit na sulit. 10 bilyon. Ano, ikaw, taga-lalawigan ng Silangan, na isang liblib na lugar, saan ka kukuha ng ganyang kalaking pera? Ito ang 4 na pamilya ng Lungsod Sentral? Si Sir Daniel ay ganito lang ang kakayahan? Kung may pera, magbigay. Kung walang pera, tumahimik. Huwag mong ipakita na ikaw si Sir Daniel ay walang pera pero mahilig magpanggap. Sige, ngayon ipapakita ko sa iyo ang yaman ng pamilya Santos, 6 na bilyon. Sino ba itong taong ito? Lumalaban kay Sir Daniel, gusto na bang mamatay? Sabi nila, taga-lalawigan ng Silangan daw siya. Lalawigan ng Silangan, yung maliit na probinsya. Naglakas loob na sumalungat kay Sir Daniel. Talagang matapang siya. Ginalit si Sir Daniel. Sa lungsod sentral na ito, wala pang ilang tao ang makakakita ng araw bukas. Huwag mong isipin na dahil babae siya, hindi siya gagalawin ni Sir Daniel. Kahit ang pamilya Garcia, malamang hindi siya mapoprotektahan. Itong taga-pamilya Santos, sa mga nakaraang taon, ang kanyang ginawang pinsala, maraming kabataang babae. Kapag napunta sa kanya, talagang kawawa. Oo nga. Babaeng walang hiya, kung may tapang ka, magpatuloy ka. Ate, tama na. Ayoko na. Ang daming pera para sa isang painting. Talagang hindi kailangan. Huwag kang mag-alala. Marunong akong huminto. 10 bilyon. Diyos ko, 10 bilyon. Ikaw, babaeng walang hiya. Putang ina, ginugulo mo ang auction? 10 bilyon. Host, hinihingi ko na itong babaeng walang hiya ay itaboy. Oo nga. Kung makakapaglabas siya ng 10 bilyon ngayong araw, gagapang ako ng pabaliktad palabas. Ngayon ko lang nakita ang ganyan. Ito ang tinatawag na Pamilya Santos ng Lungsod Sentral. Daw ay isa sa 4 na pangunahing pamilya, pero mga mahihirap lang. Paano ko sasabihin? Walang pera pero mahilig magpanggap.
Sino ang walang pera? Dudurugin kita. Parang dinudurog ang isang langgam. Tagapagpakilala, ilabas na ninyo ang babaeng ito na walang hiya. Palayasin siya. Ma'am, sumama kayo sa amin palabas. Host, sigurado ka bang palalabasin mo ako? Naisip mo na ba? Kaya mo bang panagutan? Ang kahihinatnan ng pagpapalayas sa akin? Gumastos ako ng 10 bilyon para bilhin ang painting na ito. Kung palalabasin ninyo ako, ang pagkakaiba ng ilang bilyon. Handa ka na ba? Host, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Ang aming pamilya Santos ay isa sa 4 na malalaking pamilya ng Lungsod Sentral. Tayo nga ay hindi kayang maglabas ng sabay-sabay. Ganyang kalaking pera. Siya, isang babaeng probinsyana na walang hiya. Paano siya magkakaroon ng ganyang kalaking pera? Tiyak na naghahanap siya ng gulo dito. Nagpapakunwari at nanggugulo. Binibini, pakiusap, lumabas po kayo. Kung hindi, ang aming auction house ay hindi magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Teka, ang presyong inalok niya, babayaran ng aming pamilya Garcia. Isabel, bakit mo kailangan ang babaeng probinsyana na walang hiya? Umabot sa ganito? Ako ang panganay na anak ng pamilya Santos. Sumama ka sa akin. Ang pamilya Garcia mo ay magkakaroon ng pag-asa. Huwag ka nang mag-alala. Isabel, nasabi ko na ang lahat ng magagandang salita, kahit ang pamilya Garcia mo. Kaya bang maglabas ng 10 bilyon ngayon? Ang pamilya Garcia mo ngayon? Kaya bang maglabas ng ilang bilyon? Malamang mahihirapan na. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kahit ilabas mo ang lahat ng pera ng pamilya Garcia, lahat ng pera, hindi sapat. Siyempre, maaari rin ako. Bigyan ka ng pagkakataon. Halika, samahan mo ako. Pasayahin mo ako. Kapag napanalunan ko ang painting na ito, maaari kitang bigyan. Ikaw. Ang mapagbigay naman ni Sir Daniel, 6 na bilyon, para lang mapasaya ang isang babae. Ito ay isang huwaran para sa atin. Tama, ikaw. Huwag mong asahan. Ayoko talagang pansinin ng aso, pero dahil nagpumilit kang magpanggap sa harapan ko, huwag kang magtaka kung dudurugin kita. Ang pamilya Santos ng Lungsod Sentral ay maaari nang mawasak. Ikaw, taga-probinsyang walang pinag-aralan, gusto mong sirain ang pamilya Santos? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang hari ng langit? Talagang pinatawa ako ng babaeng ito. Kung walang 10 taong namuong dugo sa utak, hindi mo masasabi ang ganyan. Kung hindi lang dahil may kaunting ganda ka, sa totoo lang, kung hindi mo alam, akala mo galing sa mental hospital na tanga. Host, pakiusap, itaboy mo ang babaeng ito palabas, hindi ko na kaya. Oo nga, bilisan mo na. Sa dakilang subasta ng Lungsod Sentral, hayagan mong pinalalayas ang isang bidder sa loob ng subasta. Nagdulot ito ng bilyong pagkalugi. Sa tingin ko, kung si Miguel Tan ay malaman na ginawa mo ito, interesado ako kung ano ang mangyayari sa iyo. Tumahimik ka. Ang pangalan ni Direktor Tan ay hindi mo dapat banggitin ng ganyan. Talaga namang ikaw ay nanggugulo rito. Ang magulo sa subasta ng Lungsod Sentral, walang takot sa kamatayan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kaawa-awa ang isang mangmang. I-verify ang pondo. Ikaw, babaeng ito, napakarami mong napanood na drama. Ginagaya mo ang pag-verify ng pondo. Kahiya-hiya. Ito, paano nangyari? Diyos ko, ito ang itim na card ng Bansang Malaya, ang card ng makapangyarihang dragon. Sinasabi na sa loob ng daan-daang taon, ang Bangko ng Bansang Malaya ay naglabas lamang ng 2 card. Ang isa ay nasa pangalawang pinuno ng Bansang Malaya, ang isa ay nasa Misteryoso at nakakatakot na lugar. Ang misteryoso at nakakatakot na lugar. Iyang misteryoso at nakakatakot na lugar. Iyang lugar, may halos walang hanggang ari-arian. Ang kayamanan nito ay hindi masukat, hindi alam ng labas. Kaya't pinagawa ng Bangko ng Bansang Malaya na kusang ibigay ang card ng makapangyarihang dragon. Anong kusang ibigay? Naalala ko, nung si pangalawang pambansang Panginoon ay gustong makuha ang card na ito ay naglaan ng maraming pagsisikap. Sa wakas ay pinilit ang Bangko ng Bansang Malaya sa 3 orihinal na shareholder, 2 pumayag at sa gayon ay nakuha. Yang lugar na sinasabi mo, saan ba talaga? Ay tarangkahan ng dragon. Wala ka ng buhay? Nagsasalita ka ng pangalan na iyon? Card ng makapangyarihang dragon, hindi imposible. Maaaring siya ay may kaugnayan kay pangalawang pambansang Panginoon? Sa Bansang Malaya, tanging si pangalawang pambansang Panginoon ang may kaunting koneksyon sa tarangkahan ng dragon, hindi talagang hindi maaaring iyang lugar. Ate, ang tarangkahan ng dragon na sinasabi nila ay, saan lugar? Hindi ko pa narinig ang lugar na ito. Tarangkahan ng dragon, nasa ibabaw ng lahat ng bansa, isang misteryoso at makapangyarihang organisasyon sinasabi.
Ang tarangkahan ng dragon ay may 3 makapangyarihan at nakakatakot na Panginoon ng palasyo. Bawat isa ay may kapangyarihan na sumasaklaw sa mundo. Mayroon din silang isang batang babae na disipulo na siyang dalagang dragon ng tarangkahan ng dragon. Paano nagkaroon ng organisasyon na tinatawag na tarangkahan ng dragon? Ang pakiramdam ay napaka-boring. Huwag magsalita ng walang pakundangan, iyan ay tarangkahan ng dragon. Hindi lang tayo. Kahit ang pambansang Panginoon ng Bansang Malaya, kapag nakakita ng tao ng tarangkahan ng dragon, ay dapat magalang na lubos. Ang pangalang tarangkahan ng dragon ay pangit ba? Ma'am, kasalanan namin ito. Nasaktan ka namin. Patawarin mo po kami. Ako ay bulag. Hindi ko nakilala ang isang dakilang tao. Luluhod ako para humingi ng tawad. Kahit sino pa ang may-ari ng card na ito mula sa pinuno ng bansa o sa lugar na iyon, hindi ito ang maliit na auction host na kayang mang-insulto. Tama nga. Kung hindi siya masyadong mayabang kanina, hindi siya mapapahiya ng ganito. Iyan ay pagsipsip na sumobra. Imposible ito. Paano mo nakuha ang card na ito? Peke, tiyak na peke. Oo, peke ang card mo. Para guluhin ang lahat, kaya mong gawin ang lahat. Babaeng taga-probinsya, bakit may card ng makapangyarihang dragon ka? Tama si Sir Daniel, peke iyan, peke. Tama, babaeng mabaho. Baka nabaliw ka na at nagpanggap na may card ng makapangyarihang dragon? Alam mo ba, ayon sa batas ng Bansang Malaya, ang natitirang buhay mo ay maaaring gugulin doon. Magaling, babaeng mandaraya na ito? Dapat dalhin sa himpilan ng kapulisan. Ganyan kahirap mangdaya. Ilang lalaki na kaya ang nadaya? Ang natitira niyang buhay, Ay dapat gugulin doon. tama ang kapatid ko. Hayaan ang babaeng mabaho na ito na mabulok sa loob sa natitira niyang buhay. Tama. Ginagawa natin ito para sa bayan. Nako, malas ng babaeng iyon. Sa Lungsod Sentral, galitin ang Pamilya Santos, talagang walang pag-asa. Ang Pamilya Santos sa Lungsod Sentral ay kayang takpan ang araw. Kailangan kong aminin ang galing talaga ng acting mo. Muntik na akong maniwala sa'yo. Tao, arestuhin siya. Dalhin siya sa himpilan. Tikit. Mershen, bakit kayo nandito? Lumayas ka. Ma'am, pwede bang pakita sa akin ang inyong card ng makapangyarihang dragon? Ito ay card na pag-ari ng tarangkahan ng dragon. Ma'am, ano ba talaga ang inyong pagkatao? Ibig sabihin, ngayon sa subasta, lahat ng binili ninyo, ang aming bahay subasta ay magbabayad para sa inyo. Hindi na kailangan. Wala akong ugali na umutang ng pabor. Hindi ito ay ibinigay ko lamang sa inyo bilang paghingi ng tawad. Mr. Shen, sinasabi ko sa inyo, ang taong ito ay isang babaeng taga-probinsya na walang pinag-aralan. Bakit niyo siya ganun karespeto? At sa totoo lang, ang card ng makapangyarihang dragon na nasa kanya ay tiyak na peke. Ang mga ganyang tao, dapat makulong siya habang buhay. Kung hindi ay parang sinasampal ang mga taong tulad natin. Tama. Mr. Shen, tama si Ginoong Daniel. Tingnan ninyo ang itsura niya, mukhang mahirap. Galing lang sa maliit na lugar, paano magkakaroon ng ganitong card? Tiyak na narinig niya kung saan may ganitong card. At gumawa ng peking card. Director Shen, ang taong ito ay nagdulot ng gulo sa bahay subasta. Nagtaas ng presyo ng walang pakundangan. Dahilan para hindi maging maayos ang ating subasta. Hindi na naging normal at maayos ang takbo. Sa palagay ko, kahit anong parusa ang ibigay sa kanya pa rin. Tanga ka, ang tunay na Diyos ay nasa harapan mo, hindi mo man lang nakilala. Hindi ko talaga alam kung sino ang nag-recruit sa iyo dito. Tao, durugin ang taong ito, itapon sa labas. Director Shen, maawa ka. Wala akong kasalanan? Director Shen. Wala pa akong nakitang ganito kalakas ang galit ni Director Shen. Talaga bang ang babaeng ito ay may napakalaking backer? Hanggang ngayon, hindi mo pa ba napapansin? Tiyak na. Ginoong Daniel ng Pamilya Santos, huwag mong isipin na ngayon sa Lungsod Sentral, ang Pamilya Santos na ang nagkokontrol. Sinasabi ko sa iyo, sa mundong ito, may mga taong hindi kayang galawin ng inyong pamilya. Napakarami. At sa kanilang paningin, ikaw ay mas mababa pa sa langgam. Itigil mo ang iyong kayabangan. Director Shen, tama ka? Sa mundong ito, ang aming Pamilya Santos ay may maraming taong hindi namin kayang galawin. Ngunit ang probinsyanong ito ay tiyak na hindi kasama.
Huwag mong hayaang lokohin ka ng probinsyanong ito. Peke ang card na hawak niya. Ako na ang bahalang mag-alam kung totoo o hindi. Kailangan ko pa bang turuan ng ikaw? Ginoong Daniel, simula ngayon, ang aking bahay subasta ng Lungsod Sentral ay permanenteng magbabawal sa pamilya Santos. Ikaw at ang buong pamilya Santos ay hindi na muling makakatuntong sa bahay subasta kahit isang hakbang. Ano? Mr. Shen, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang pamilya Santos? Pero ang bahay subasta ng Lungsod Sentral mo ay isa sa pinakamalaking kliyente. Taon-taon, sa iyong bahay subasta nag-aambag ng hindi bababa sa 10 bilyon. Ngayon, para sa isang babaeng walang kwenta ibaban mo ang pamilya Santos? Baliw ka ba? Ginoong Daniel, umalis na po kayo. Kung hindi huwag kang magalit sa akin kung ipapaalis na kita. Sige. Mr. Shen, sana hindi ka magsisi. Lakad. Binibini, paano ko po kayo tatawagin? Ang apelido ko ay Reyes. Ah, Ma'am Reyes pala. Satisfied ba kayo sa ginawa ko? Ayos. Iswipe na ang card. Salamat talaga sa'yo ngayon. Kung hindi, Talagang wala akong magagawa para makuha ang alaala ng nanay ko. Madali lang naman. Para sa iyo, madali lang. Para sa akin? Walang sapat na ganti. Paano kung ikaw at si Ate Isabel ay magsama? Bata ka. Nagbibiro ka na sa ate mo? Gusto mong hampasin? Nakikita ko kasi si Ate Isabel ay tila medyo gusto ka. Bata, naghahanap ka ng palo. Ate, mawa ka. Ang sarap magkaroon ng nakababatang kapatid na babae. Narinig mo na ba? Ang subasta na ito mukhang may malaking tao na darating. Malaking tao. Sinasabi mo bang? Ang apat na dakilang pamilya. Ang apat na dakilang pamilya sa paningin ng malaking taong iyon wala lang sila. Wanshi? Malaman mo lang. Bakit siya darating? Chismis, narinig ko na magdadala pa siya ng kanyang anak na lalaki sa event para sa kasal ng kanyang anak. Ang bagay na ito bago ngayon ay lihim pa rin. Tila narinig ko rin ito kaninang umaga. Isabel, totoo ba ang sinasabi mo? Sa subasta, si Director Shen ay magalang sa kanya. Talagang totoo. Maraming tao ang nakakita noon. Ang 3 mula sa pamilya Santos ay dahil sa kanya pinalayas. Ang mga kaibigan ba ni Isabel ay may napakataas na background? Kung totoo iyan, ang pamilya Garcia ay may pag-asa na. Kailan siya darating? malapit na siguro. Ang investment conference na ito, mukhang determinado ang pamilya Santos na makuha ito. Oo nga, kung hahayaan pa silang makakuha ng ilang malaking order, ang 4 na dakilang pamilya ng Lungsod Sentral ay magbabago ang pagkakasunod-sunod. Ang pamilya Santos ay biglang magiging una. Sino ang magsasabing hindi? Dumating na si Ginoong Juan. Diyos ko, talagang dumating si Ginoong Juan. Dali, puntahan si Ginoong Juan. Pagpupugay kay Ginoong Juan. Huwag na mga Gino. Ngayon pumunta ako rito tulad ng iba para lang dumalo sa investment forum. Kasama ang mga nangungunang negosyante ng Lungsod Sentral. Upang patatagin ang samahan. Siyempre, Ngayong araw na ito, may dala rin akong 2 magandang balita. Una, ang investment forum na ito ay may bagong investor tayong inimbitahan. Ang investor na yon ay nagpaplanong. Mamuhunan sa forum na ito ng 200 bilyon. 200 bilyon. Sino kaya ang investor na yun? Napakalaking halaga. Dati, ang kabuuang investment ng forum natin ay 200 bilyon lang. Oo nga, Diyos ko. 200 bilyon, anak. Kung makuha natin ang order na ito, Pamilya Santos. Ang Pamilya Santos ang magiging bagong pinuno ng 4 na pangunahing pamilya at malalampasan natin ang 3 iba pa. Tatay, dapat nating makuha ang order na ito at sa ngayon ang ating kalamangan ay pinakamalinaw. Tama, dahil nasa likod natin si Ginoong Juan at maging ang suporta ni pangalawang pinuno Juan. Ang direksyon ng investment ng investor na ito ay sa enerhiya. Hindi ko na kayo lolokohin. Ang investor ng 200 bilyong order na ito, kahit ang ating bansang malaya sa harap nito,
ay hindi makakapantay sa pakikipag-usap. Malamang nahulaan na ng lahat, ito nga ang tarangkahan ng dragon. Na nangangasiwa sa timog na rehiyon, ang tarangkahan ng dragon na nasa ibabaw ng lahat ng bansa. Talaga bang tarangkahan ng dragon? Ang investment ng anak ko ngayon ay para sa ating pamilya Santos. Sa mga nakaraang taon, ang tuktok ng industriya ng enerhiya sa bansang Malaya ay dalawa lang, ang pamilya Santos at pamilya Garcia. Pero ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Garcia ay hindi na kayang makipagkompetensya sa atin. Tay, ito talaga ay biyaya mula sa langit. At kung makakasundo natin ang tarangkahan ng dragon sa loob ng bansang Malaya, sapat na para maghari tayo ng walang hadlang. Tama. Mga dakilang pamilya. Ngayon, depende na sa inyo kung paano makuha ang pabor ng mga investor. May isa pang magandang balita. Ang aking ama, ang pangalawang pinuno ng estado, at si Tio Ricardo ay nagkasundo para sa akin at kay Isabel na magpakasal. Magkakaroon tayo ng engagement ceremony sa loob ng 3 araw. Si Isabel Garcia at si G1 ay mag-engage. Bakit hindi ko alam? Kailan yon nangyari? Tay, ano ito? Hindi ba pumayag kang ipagpaliban ang kasal? Anak, ako. Hindi na kaya ng pamilya Garcia na tumaya. Tay? Mali ka? Cheng, maraming babae sa mundo. Para sa isang babae, hindi sulit na galitin si pangalawang guruwan. Kung wala ang suporta ni pangalawang guruwan, paano natin lalabanan ang pamilya Garcia? Naiintindihan ko, tatay. Ang babaeng iyon na si Isabel Garcia, gusto ko lang siyang paglaruan. Uunahin ko ang pamilya. Mas mabuti iyan. Saka ako makakasiguro na ipagkatiwala ang pamilya Santos sa iyo. At makatitiyak ka, tayo ang tunay na kampo ni pangalawang guruwan. Kahit pakasalan ni Ginoong Juan si Isabel Garcia, hindi pa rin mababago ang kapalaran ng pamilya Garcia na mapuksa. Ginoong Juan, binigyan lang nila ng kaunting ilusyong pag-asa. Kamusta, Isabel? Kung pakasalan ni Ginoong Juan ang binibini ng pamilya Garcia, tiyak na aangat ang pamilya Garcia. Oo nga. Mukhang malapit nang mawala ang pamilya Garcia, ngunit ngayon may malaking sandalan sila. Nakakaselos talaga. Tio Ricardo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Juan. Ang anak kong babae ay medyo masungit kamakailan. Gusto ka naman talaga niya. Medyo nahihiya lang siya. Ayos lang. Malapit nang magsimula ang investment conference, mangyaring maupo na ang lahat. Bakit wala pa si Andrea? May nangyari ba sa kanya? Andrea! Sino itong babae napakaganda? Malamang hindi taga-Lungsod Sentral. Matapos ang pagbid ng lahat, ang mga mamumuhunan para sa unang proyekto ay napili na ang kanilang gustong pamuhunanan. Enerhiya at ari-arian ng Lungsod Sentral ang napili nilang pamuhunanan ay ang Santos Group ng Lungsod Sentral, halaga ng order, 30 bilyon. Lahat nagpapasalamat ang Santos Group sa pagkakataong ito. Tatay, ang mga kondisyong ibinigay natin ay hindi ba mas maganda kaysa sa pamilya Santos? Hindi ko rin alam. Ang kondisyong ibinigay ko ay halos zero profit na. Ang mamumuhunan para sa ikalawang proyekto ay lumabas na. Tingnan natin kung kanino mapupunta. Grupo ng pananalapi ng dagat ang napili nilang pamuhunanan. Ang Santos Group ng Lungsod Sentral ay may order na 500 bilyon. Schenger, ngayon angat ang aming pamilya Santos. Ang pamilya Santos ay sunod-sunod na nakatanggap ng 2 order at ang kabuuang halaga ay 800 bilyon na. Ang pamilya Santos ba ang magiging pinakamalaking panalo sa auksyon na ito? Posible talaga. Magbabago ang 4 na pangunahing pamilya ng Lungsod Sentral. Paano ito magiging posible?
Napakaganda ng alok ko. Bakit? Ang pamilya Santos ay hindi na makapagbibigay ng mas magandang kondisyon. Tay. Sinabi sa akin ng kaibigan kong executive sa grupo ng pananalapi ng dagat, ang rebate na ibinigay ng pamilya Santos ay 2%. Paano ito magiging posible? Ang ibinigay namin ay 3% na rebate. Bakit? Ayos lang. Hindi pa tapos? At hindi kailangang masyadong kabahan. Tulad ng sinabi ko sa suporta ni Pangalawang Ministro Juan, ang pamilya Santos ay tiyak na makakakuha ng magandang proyekto, ngunit ang pamilya Garcia ay hindi mapapahamak. Magaling, ang investment target ng ating ikatlo at ikaapat na investor ay lumabas na. Enerhiya at Ari-Arian ng Umaga ay pinili bilang investment target ang Garcia Energy Group ng Lungsod Sentral. Halaga ng order ay 5 bilyon. Batiin natin ang pamilya Garcia. Hindi inaasahan ang inyong pamilya Garcia ngayon, kailangan ninyong agawin kahit ang 5 bilyong order? Hindi kami nag-invest kaya naman nakuha ng pamilya Garcia. Ang pamilya Garcia ay talagang hindi na kaya, mukhang sa mga natira ng pamilya Santos nag-aagaw ng kaunting karne. Sa mga nakaraang investment summit, hindi ba't ang pamilya Garcia ang nangingibabaw? Hindi ba't ang pamilya Garcia ay naging kaalyado sa pamilya ni Mr. Juan? Bakit ganito pa rin? Sino ang nakakaalam? Siguro hindi ganon sa totoo lang. Tay, okay lang. Hindi pa tapos. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Ang ikaapat na investor bangko ng pamumuhunan sa enerhiya at teknolohiya ng walang hanggan ang napiling pamumuhunan Santos Group ng Lungsod Sentral, halaga ng pamumuhunan 800 bilyon. Ito ay, bukod sa tarangkahan ng Dragon, ang pinakamalaking pamumuhunan ay napunta sa pamilya Santos. Mukhang ang langit ng Lungsod Sentral nagbago na. Ang dating nangungunang pamilya ng Lungsod Sentral, pamilya Garcia, ay nakatanggap lamang ng 5 bilyong pamumuhunan. Mahirap ang taon para sa pamilya Garcia, o nga. Mga kaibigan, sandali lang, ang mapipili ng tarangkahan ng Dragon ay malapit ng ilabas. Maaari kayong magpahinga sandali. Sino kaya ang makakakuha ng 200 bilyon? Sino ang makakatanggap ng 200 bilyong pamumuhunan? Iyon ang magiging walang alinlangan na unang pamilya ng Lungsod Sentral. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ang tarangkahan ng Dragon. Ang makasama ang tarangkahan ng Dragon ay maaaring maghari sa bansang Malaya. Isabel. Ang pamilya Garcia ay lubos na natalo. Umuwi na tayo. Tapos na. Ang aking pamilya Garcia ay ganap ng wala. Pero tatay, ang tarangkahan ng Dragon ay hindi pa nag-aanunsyo. Ginoong Garcia, tingnan pa po natin. Baka may milagrong mangyari. Posible rin. Makuha ng inyong pamilya Garcia ang 2,000 bilyong order mula sa tarangkahan ng Dragon. Sapagkat sa mundong ito, lahat ay posible. Oo tatay, nandito na tayo. Tingnan pa natin ang mga kondisyon na ibinigay ng ating pamilya Garcia. Sa palagay ko, hindi ito mas mababa kaysa sa iba. Ginungwan, ang pamumuhunan ng tarangkahan ng Dragon. Huwag kang mag-alala. Inayos ko na. Maraming salamat, Ginong. Pagkatapos ng tagumpay, gagawin ko ang lahat upang pasalamatan ng Ginoo. Maliit na bagay lang. Ito ay plano ng aking ama. Ginoo, pakisabi ang pasasalamat ko kay Pangalawang Pinuno Juan. Ang aming pamilya Santos ay tapat sa pamilya Juan. Naintindihan ko. Ang ginagawa ng inyong pamilya Santos ay lubos kong kasiyahan. Maraming salamat sa papuri, Ginoo. Ito ay pamumuhunan mula sa tarangkahan ng Dragon. Ang kabuuang halaga ay 2,000 bilyon, kabilang ang pamumuhunan sa enerhiya, teknolohiya at iba pa. Ang napiling tatanggap ng pamumuhunan ng tarangkahan ng Dragon ay Pamilya Santos ng Lungsod Sentral. Batiin natin ang Pamilya Santos ng Lungsod Sentral sa pagkamit ng 200 bilyong order mula sa tarangkahan ng Dragon. Tatay, tayo. Nakuha natin ang investment ng tarangkahan ng Dragon, ang pamilya Santos ay aangat na. Siyempre, bakit naman ang pamilya Garcia?
Tara na, Isabel. Si Gabriel Lim ay nagbago ng aking bagay. Naghahanap ka ng gulo. Kahit na si Antonio Lim ngayon hindi ka maililigtas. Sandali lang. May problema sa resulta na ito. Anong nangyayari? Ikaw, babaeng galing sa probinsya, anong sinasabi mo dito? May problema ang resulta? Huwag mong isiping maloloko mo si Director Shen at magpatuloy sa pandaraya dito, Ginoong Gabriel. Ang taong ito ay isang babaeng mula sa maliit na lugar. Hindi ko alam kung paano niya naloko si Binibining Isabel para makapasok dito. Ikaw, Totoo ba o hindi? Mukhang hindi naman. Ganon pala. Akala ko kung ano. si Gabriel Lim ay nagbago ng plano ng tarangkahan ng dragon nang walang pahintulot. Sa palagay mo, kaya mo bang panagutan ang kahihinatnan? Ate Sofia, walang problema, manood ka lang. Anong ibig mong sabihin? Batang babae, gusto mong sa harap ng mga babae magpakitang gilas na iintindihan. Ngunit dito hindi lugar para magulo ka, ingat baka madamay lahat ng iyong mga mahal sa buhay at kaibigan. Baliw ka na babae. Maglakas loob kang pag-usapan ang desisyon ng tarangkahan ng dragon. Isang probinsyano kang tulad mo, malamang hindi mo alam kung ano ang kinakatawan ng tarangkahan ng dragon. Lalo na maglakas loob na banggitin ang pangalan ni G1, gusto mo bang mamatay? Oo, gagawin ko mga tauhan. Ang ibig mong sabihin, Binabago ko ang desisyon ng tarangkahan ng dragon. Nakakatuwa. sa hitsura mo, Galing ka lang sa maliit na lugar. sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na tumayo sa harap ko at magsalita ng walang pakundangan. Oo ba? Baka akala mo ang ginawa mo walang kamali-mali, pero hindi mo alam puno na ng butas, baguhin ang desisyon ng tarangkahan ng dragon. Sa aking paningin, patay ka na ang reputasyon ng tarangkahan ng dragon. Kahit dumating ang ama mong si Antonio Lim, hindi niya magagawang lapastanganin. Si G1 ay napakalakas ng loob. Ang sinabi mo ay nakakatakot. Anong akala mo sa sarili mo? Maglakas loob kang kausapin si G1 ng ganyan. Hayaan mong ako ang magturo sa kanya nitong babaeng bastos sa'yo. Huwag magmadali. Mukhang ikaw ay parang alam na alam mo. Ang itsura mo, wag mong sabihin nakakatakot talaga. Ang pinuno ng pamilya Santos ay nasa iyo na. Kahit na dumating ang mga Diyos ngayon, hindi ka maililigtas. Maglakas loob na lapastanganin si G1 sa susunod na taon sa araw na ito ay ang iyong kamatayan, mga tauhan. Opo. Putulin ang mga binti ng babaeng ito, itapon sa labas! Mga hangal, talagang hangal kahit saan. Ang pamilya Santos at ang pamilya Lim. Hanggang dito na lang. Naglakas loob ka bang gumawa ng karahasan dito? Gusto mo bang mamatay? Sinasabi ko sa'yo, si Ginoong Gabriel ay kumakatawan sa Bansang Malaya. Kinakatawan ng kalooban ng Bansang Malaya. Kahit gaano kakagaling lumaban, ilan ang kaya mong labanan. Gabriel Lim ay sumalungat sa kalooban ng tarangkahan ng dragon. Binago ang desisyon ng tarangkahan ng dragon. Wala ka ng dahilan para mabuhay. Sino ka ba talaga? Sofia Reyes ng tarangkahan ng dragon. Isa kang tao ng tarangkahan ng dragon. Paano naging posible ito? Wala iyon? Itanong mo na lang sa impyerno. Ano ang gagawin mo? Pakawalan mo si Ginoong Gabriel. Siya pala ay mula sa tarangkahan ng dragon. Kaya pala eh. Sabihin mo sa kaibigan mong huwag magpadala sa galit. Kahit na taga-tarangkahan ng dragon siya, pero iyon ay si Ginoong Gabriel. Wag mo akong patayin. Bitawan mo si Ginoong Lim. Ngayon may pagkakataon pa para ayusin ang lahat. Kahit na miyembro ka ng tarangkahan ng dragon, patayin ang Ginoong Lim. Sa tingin mo ba ay ang tarangkahan ng dragon ay poprotektahan ka? Siya ay isang babae galing sa probinsya, babaeng walang hiya. Talagang hindi siya maaaring miyembro ng tarangkahan ng dragon. Kahit siya ay o hindi, ngayon, si Ginoong Lim ay nasa kanyang kamay. Si Ginoong Lim ay dapat walang mangyaring masama. Patawarin mo ako. Ako. Bibigyan kita ng mayamang buhay. Huli na. Tigil. Bitawan mo ang anak ko.
dalhin mo ang binata rito. Opo, Ginoo. Halika. Antonio Lim, sa wakas ay nagpakita ka na. Sino ka? Sofia Reyes ng Tarangkahan ng Dragon. Miyembro ka ng Tarangkahan ng Dragon. Emisaryo, alam mo ba kung may ganoong tao sa Tarangkahan ng Dragon? Hindi kilala, hindi ko narinig. Kami sa Tarangkahan ng Dragon ay walang nakarinig ng taong ito. Ikaw, babaeng walang hiya, naglakas loob kang magpanggap na miyembro ng Tarangkahan ng Dragon. Alam mo bang ito ay isang kasalanang may parusang kamatayan? Nagpapanggap. Sinasabi mong hindi ka nagpapanggap, ako si Rafael Cruz, emisaryo ng Tarangkahan ng Dragon. Ang buong Tarangkahan ng Dragon ay hindi pa nakarinig ng isang tulad mo. Ngayon, may isang tao na may lakas ng loob na ginagamit ang pangalan ng Tarangkahan ng Dragon upang manlinlang sa labas. Mahal na emisaryo itong babae nagpapanggap na taga-Tarangkahan ng Dragon dapat mamatay. Tama, naglakas loob na magpanggap na taga-Tarangkahan ng Dragon. Dapat mamatay at saka darating ang 3 pinuno ng Tarangkahan ng Dragon sa Lungsod Sentral. Ako ay pumunta upang asikasuhin ang 3 Panginoon lahat ng mga bagay para sa kanilang pagdating. Ayoko na ang mga maruruming bagay na ito ay makasagabal sa paningin ng 3 Panginoon. Darating ang 3 guro sa Lungsod Sentral. 3 Panginoon ng Tarangkahan ng Dragon ay darating sa Lungsod Sentral. Ito ay napakalaking bagay. 3 Panginoon ng Tarangkahan ng Dragon, sila ang pinakamataas na tao sa mundo. Kung makikita natin ang kanilang tunay na mukha, walang pagsisihan sa buhay na ito, walang pagsisihan sa buhay na ito. Naglakas loob kang magpanggap na taga-Tarangkahan ng Dragon, dapat kang mamatay. Pangalawang pinunuan. Ang taong ito ay mula lamang sa malayong lugar ng lalawigan ng Silangan, isang masamang babae. Nagpapanggap na taga-Tarangkahan ng Dragon, ginulo ang investment conference at sadyang sinubukang patayin si G1. Masama ang kanyang intensyon, dapat siyang patayin. Mangyaring pangalawang pinunuan, patayin ang halimaw na ito. Tama, pangalawang pinunuan, ang paggulo sa investment conference ay unang kasalanan, ang sadyang pananakit kay G1 ito ang pangalawang kasalanan. Ang pagpapanggap na taga-Tarangkahan ng Dragon, ito ang pangatlong kasalanan. Lahat ay kasalanang dapat mamatay, dapat siyang patayin. Mangyaring pangalawang pinunuan, patayin ang babaeng ito, ibalik ang negosyo ng Lungsod Sentral sa isang maliwanag na langit. Ngayon tiyak na mamamatay ka. Ako si Juan ay namuno sa bansang Malaya ng maraming taon. Ang isang babaeng napakamaldita at mapagpasya, ngunit ito ang unang pagkakataon. Emisaryo Mangyaring, ikaw na ang pumatay sa kanya upang itaguyod ang reputasyon ng Tarangkahan ng Dragon. Sige. Ngayon ay gagawin ko para kay pangalawang pinuno. Juan, solusyonan ang babaeng nagpahiya sa reputasyon ng aming Tarangkahan ng Dragon. Ang aming Tarangkahan ng Dragon, bakit may tangang katulad mo? Ikaw ay nangahas na sakta ng espesyal na sugo ng Tarangkahan ng Dragon. Kahit na ang hari ng langit ang dumating ngayon, hindi ka niya maililigtas. Ikaw itong babaeng probinsyana, ang baho mo. Ngayon, malapit ka ng mamatay. Sinaktan mo ang espesyal na sugo. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo ay mapapahamak. Tama, kapag dumating ang 3 pinuno ng Tarangkahan ng Dragon. Ikaw babae, tiyak na mamamatay ka. Tingnan natin kung gaano ka pa katagal magyabang. Sino kayong tatlo? Bakit kayo lumusob sa investment conference? Espesyal na sugo ng 9 na antas ng Tarangkahan ng Dragon, pagbati sa 3 pinuno ng Tarangkahan ng Dragon. Sila ang 3 pinuno ng Tarangkahan ng Dragon. Hindi ko alam na darating ang 3 pinuno. Hindi ko kayo naparangalan ng wastong pagtanggap. Patawad, patawad. Antonio Lim. Ikaw itong matandang ulol. Nangahas kang mga pi sa estudyante namin? Gusto mo bang mamatay? Paano ko naman mang-aapi ang mag-aaral mo? Tiyak na hindi pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan. Antonio Lim, binago mo ang desisyon ng Tarangkahan ng Dragon. Walang pahintulot, pinalitan mo ang aking target ng investment sa Pamilya Santos. Antonio Lim, ang lakas ng loob mo.
Pinalitan ang desisyon ng tarangkahan ng dragon, Sofia? Siya ba ang nagpaiyak sa'yo? Ako na ang bahala sa kanya para sa'yo. Ipinahiya ang dalagang dragon ng tarangkahan ng dragon. Ipinahiya ang aking mag-aral na si Sofia. Ang tatapang ninyo. Dahil ba ang tarangkahan ng dragon ay matagal nang hindi nagpakita sa mundo? Nakalimutan na ba ninyo ang karangalan ng tarangkahan ng dragon? Ikaw pala ang dalagang dragon ng tarangkahan ng dragon? Hindi, imposible. Talagang imposible? Paano naging ikaw ang dalagang dragon? Tapos na, tapos na. Lahat ay tapos na. Paano naging siya ang dalagang dragon? At ako pa ang nangahas na inisin siya. Sa ngalan ng pinuno ng tarangkahan ng dragon, pinatalsik ko si Antonio Lim. Si Antonio Lim at ang kanyang anak na si Gabriel Lim 10 taon sa bangin ng pagninilay ng dragon. Ang vice-gobernador ng Bansang Malaya ay papalitan. Sa ngalan ng pinuno ng tarangkahan ng dragon, ang pamilya Santos ng Lungsod Sentral, Bansang Malaya, sa loob ng Bansang Malaya ay tuluyang ibabaon. Ang buong pamilya Santos 20 taon sa bangin ng pagninilay ng dragon. Ito ba ang kapangyarihan ng tarangkahan ng dragon? Isang salita lang ay maaaring tanggalin ang bisepinuno ng bansa. Nakakatakot talaga. Oo nga, ang bisepinuno ng bansa ay isang tao na hindi natin maabot. Pero sa harap ng pinuno ng tarangkahan ng dragon ay napakababa. Mukhang totoo ang alamat na iyon. Aling alamat? Ayon sa alamat, 80 taon na ang nakalipas, ang punong pinuno ng tarangkahan ng dragon sa galit ay sumira ng 10 bansa sa Hilagang Rehiyon at pinatahimik ang buong Hilagang Rehiyon. Napakatakot pala, kaya naman, kung maglalakas loob na lumaban ay hindi na magiging pagmumuni-muni sa pader, kundi mawawala sa mundong ito. Linte, kung hindi dahil sa iyong walang kwenta, paano ko makakasagutan ang tarangkahan ng dragon? Ikaw lahat. Salamat sa 3 guro sa pagtatanggol sa inyong alagad. Wow, ang gwapo. Ito ang aking guro. Ano ang iniisip mo? Alagad, nahanap mo na ang kapatid mo? Opo, guro, paano mo nalaman? Si Andrea ang aking kapatid. Mahal kong alagad, hindi mo alam ang iyong unang guro ay laging nag-aalaga sa iyo. Ngayong nalaman na inapi ka, espesyal niya kaming pinalabas ng bundok para suportahan ka. Sige, unang guro, alam kong pinakamabait ka kay Sofia. Tama, may isa pa. Sa ngalan ng dalagang dragon ng tarangkahan ng dragon, ibibigay ang order ng tarangkahan ng dragon sa pamilya Garcia ng Lungsod Sentral. Ate Sofia, salamat. Ang iyong malaking kabutihan hindi ko kayang suklian. Sinabi kong tutulungan kita at tiyak na gagawin ko. Ngayon, ang pamilya Garcia ay talagang aangat. Sa loob ng Bansang Malaya, walang kahit anong pamilya ang makakapantay sa pamilya Garcia. Oo nga, ang investment conference na ito ay nakatagpo ang pinuno ng tarangkahan ng dragon. Talagang nakakapagpabukas ng mata. Nagbago ang takbo ng Bansang Malaya. Tara, uwi na tayo. Andrea, sumama ka sa akin sa tarangkahan ng dragon. Ate, saan ka pupunta? Doon ako pupunta. Wow, ate. Ito ba ang lugar na tinitirhan mo sa loob ng 10 taon? Ang ganda! Baliw kang bata. Simula ngayon, kasama mo na ang ate mo dito titira. Ayos ba? Siyempre ayos. Ang makasama ang ate ay ang pinakamasayang bagay. Dakilang guro, gusto kong manatili si Andrea. Pwede ba? Ang tarangkahan ng dragon ay iyong tahanan. Kahit sino ang gusto mong manatili, pwede. Maraming salamat, guro. Ate, ang guro mo ay talagang gwapo. Ang gwapo, huwag kang magsalita ng ganyan. Andrea? Sofia, wala iyon. Ate, sa tingin ko, ang guro mo ay may gusto sa'yo, di ba? Andrea? Mag-usap muna kayong magkapatid. Aalis muna ako. Andrea, hindi na ba kita mapigilan? Sa mga nakaraang taon, nanood ako ng mga romantic drama. Yung tingin niya kanina malinaw na gusto ka niya. Ang kilalang malamig na pinakamatandang alagad ngayon ay nahulog na ang loob sa kanyang batang alagad. Yuyan, sabihin mo sa akin, ano ba ang karaniwang gusto ng mga dalaga? Kuya, unahin mo munang tanggalin yung malamig mong muka. Sinong babae ang makakatiis sa sobrang lamig mo? Halika, ngumiti ka muna, tignan ko. Ngumiti lang, sapat na ba? Ngumiti ka muna, bilis. Eksklusibong pangit na larawan ng pangunahing guro ng tarangkahan ng dragon. Ito ay kumpara sa mga sandatang mahika, mas bihira pa. Aalis muna ako.